6:00 ng gabi na silang natapos. Palabas na sila ng gym na makita nila si Jake. Napapalapit sa kanila. Nakabihis na ito ng pants at white t-shirt. Malamang ay kakatapos lang din itong maligo dahil basa pa ang buhok nito. Hi, tapos na kayo? Yes. Akit na kami sa unit ko para mag-freshen up. Cindy. Thank you again sa pagpapamember nyo sa gym ha. Aasahan kita palagi. Kung gusto mo ako pang magiging personal trainer mo. It's my pleasure. Nakangiting sambit ni Jake. Thank you din for accommodating us. Nahihiyang sagot ko. Nagpapakyut na naman kasi ito sa kanya. Can I invite you for a coffee sometime? Magkatinginan muna sila ni Patrick. Sige. Maybe sometime. Sige ha, mauna na kami sa'yo. Saka sila tumalikod kay Jake, dumiretso ng elevator at pinindot paakyat sa unit niya. Ang haba ng hair mo, besh. Ang yummy ni Mr. Gym Owner. Sambit ni Pat habang nasa loob na sila ng elevator. Silang dalawa lang ang naroon kaya malaya silang nagkwentuhan. Shut up, besh. Nakatali pa ako kay Lennon kaya hindi pa ako pwede mag-entertain ng manliligaw. Wala naman ako sinasabi na sasagutin mo kagad si Jake. Just enjoy being single. Ang ganda-ganda mo tapos nagfo-focus ka lang sa isang lalaki. In fairness, besh, ngayon lang ako naka-experience na liligawan kung mangyari man. Hindi kasi ako niligawan ni Lennon. Parang nagmatik na lang na naging kami. Alam niya kasi na mahal ko siya eh. I think siya din naman sa akin kaya hindi na kami dumaan sa ligaw-ligaw stage na yan. Kung ako sa'yo, magpaligaw ka na magpaligaw. Hanggang sa makahanap ka ng perfect na lalaki para sa'yo. You deserve the best, besh. Ang bait-bait mo tapos ang ganda-ganda mo pa. Idagdag pa ng yaman-yaman mo pa. Good catch ka sa mga lalaki. Wala na silang hahanapin pa. Binubola mo na lang ako eh. Porket isasama ka sa Maldives. Hindi I'm telling the truth. Pero may konting bola. Baka kasi bawiin mo yung Maldives eh. Hay bakla. Ikaw talaga. Huy, may makarinig sa'yo. Hindi ba sabi ko huwag mo kung tatawagin ganyan? Bakit? May identity crisis ka pa ba? Hindi ba bakla ka naman talaga? Hindi ko pa nga alam eh. Minsan kasi parang nafo-fall na ako sa'yo. Yak, kadiri! Joke lang, asa ka naman agad. Pwede naman ako magpakalalaki kung gugustuhin ko eh. Kaya kung kailangan mo ng boyfriend, ako na lang. Huy, tumahimik ka. Nandidiri ako sa'yo. Kung ikaw rin lang, edi si Almaro na lang. Sure pa ako na lalaking lalaki yun. Bakit nga pala hindi kayo nagka-inlovean ni Almaro? Perfect match naman kayo. Nagkataon lang na may Lennon ako nung nagkakilala kami. Tapos may nakilala din siya who happens to be my childhood not-so-friend and they become FOBO. Hindi pa nakaka-move on kay Angie. Waiting pa din ng lolo mo. Platonic lang ang relationship namin ni Almaro. I am here for him and he is there for me. May ganun pa ba? Tingnan ko lang kung maghubad yan sa harap mo kung hindi mo lalapain. Ang ganda ng katawan ng best friend mo, besh. Hindi mo ba pinagnanasaan yun? Hindi ako ganun no, saka hindi ko sisirain ang friendship namin. Masarap kaya sa feeling na may guy friend ka. And ngayon nandyan ka na, meron na din akong baklang friend. I said stop saying that. Sige kahalikan kita. Sige na nga, sorry na. Pero in fairness, bes, kapag naging lalaki ka, I'm sure heartbreaker ka. Ang pogi mo eh. Bakit kasi naging bakla ka? Sinayang mong lahi mo. Ewan ko ba, hindi nila napansin na nakarating na sila ng unit niya. Kakachika, nang buksan niya ang pinto ay nagulat sila nang nandun si Almaro sa loob nakaupo sa sofa at naghihintay sa kanila. Ay kabayo, nakakagulat ka naman. Sigaw niya kay Almaro. Sorry ha. Nakita ko kayo sa gym kanina pero hindi ko na kayo pinuntahan. Dumiretso na ako dito. May dala kasi akong pagkain. Ang sweet naman ng best friend / acting boyfriend na yun. Kantsaw ni Pat sa kanilang dalawa. Alam niyo bagay kayo. Kung kayo magkakatuluyan, I'm sure magiging happy ending kayo. Nagtinginan na muna silang dalawa na tila nagkahiyaan. Biglang binawi niya ang tingin kay Almaro at binaling ang atensyon kay Patrick. Shut up, Pat. Huwag mo dumihan ang mga utak namin. Bakit ka affected? Ang pang-asar talaga tong baklang ito. Sa isip niya. Tumahimik ka nga. Tara na, let's eat. Sambit niya sabay talikod. Kailang siya naging uneasy sa harap ni Almaro. Eto kasing si Pat ang lakas mang asar.
Prepare ko lang yung pagkain natin. Maligo na muna kayo doon. Baka matuyuan pa kayo ng pawis. Best friend, ang tuwalya mo nasa CR na. Nilagay ko na dyan kanina. Sambit ni Almaro habang inaayos ang table. Tumingin si Pat sa kanya na parang nanunukso na naman. Tinalikuran niya ito. Ayaw niyang dumihan ng utak niya sa mga pinagsasabi ni Pat. Nang matapos na silang maligong dalawa, ay nakaredy na ang pagkain nila sa table. Kain na, best friend. Binigyan siya ni Almaro ng plato. Bakit ako walang plato? Reklamo ni Pat. Kumuha ka na sarili mo, sambit ni Almaro kay Pat. Ay, may special treatment tayo dito, ganon. Muli na naman siyang nailang. Kung tutuusin ay normal lang naman ang ginagawa ni Almaro sa kanya. Dati hindi niya naman nilalagyan ng mali siya. Mapang-asar lang itong si Pat talaga, kaya nagiging awkward ng mga simpleng gestures ni Almaro sa kanya. Huwag mo na kaming i-match ni Cindy, Pat, at gusto ko pang mabuhay. Alam mo bang ilang beses na ako nakatanggap ng death threat dyan kay Lennon dahil sa pagiging malapit namin ni Cindy? Ayaw ko pang mamatay. Saka ayaw ko ding maghirap. Isang sabi lang nun ay pwede niyang mapasara lahat ng negosyo ko. Dahil sa mga connections ng pamilya nila kaya tigil-tigilan mo kami. Nang marinig ni Cindy yun ay parang nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at pareha sila ng pananaw ni Almaro. Oo nga naman, Patricia. Panira ka sa friendship namin. Ay, ayan ka na naman sa Patricia. Sambit nito na tila napipiko na sa kanya. Saka sila nagtawanan. By the way, best friend, isasama ko si Pat sa Maldives. What about me? Biglang tanong ni Almaro. Umalis ka kung gusto mo, kaya mo naman yan eh. Akala ko ba sabay tayong magbabakasyon? Bakit pinagpalit mo na ako kay Pat? Puntahan mo na lang kaya si Angie sa US. Natahimik si Almaro. Natatakot ako eh, baka mabastard ako. It's been months, Almaro. Mabuti na yung alam mo na kaagad ang status niyong dalawa habang maaga pa. Kesa naman pinapatagal mo tapos buong buhay mo magsa-sour graping ka dyan. Wow, ang galing mag-advise ha. Kunwari hindi rin siya broken-hearted ah. Na back to you siya ni Almaro. Nga naman, Besh. Saan mo nakukuha ang kapal na mukha mo mag-advise? Dagdag kantsaw pa ni Pat. Kakasama ko to sa iyo eh. Ayan, ang dami kong napupulot ng mga makatalinghagang salita. Nasisi pa ako. Pero kung ako ang tatanungin nyo, since ako lang naman ang may karapatang mag-advise dito ay go for it, Almaro. Kung hindi kayo para sa isa't isa, edi makapag-move on ka kaagad habang maaga pa. Tapos, hanap ng iba. Life is short, you know? YOLO. Saan mo ba napupulot tong si Pat, Cindy? Ang galing mag-advise eh. Parang gusto kong pumunta ng US agad-agad. I'm a godsend to both of you. Dahil parehas kayong mga bigo, kailangan yung isang tulad ko. Pero wag kang pakampante dyan ha. Ipapa-background check pa kita bago ka makakasama kay Cindy sa Maldives. Baka ako pang masisi ni Lennon at Kevin dahil pinabayaan ko si Cindy sumama sa'yo. Saad ni Almaro kay Pat. Hi, you can background check me all you want. Malinis to no? Wala akong record sa NBI at pulis. Basta Maldives, here I come. Nasa kondo si Monica at nag-iisa. It's been 1 week pero hindi pa rin nagko-communicate si Lennon sa kanya. Ano kaya? Unahan niya na kaya? Pero nagdadalawang isip siya. Kung hindi ito nagpaparamdam sa kanya ng ganong katagal, ay baka nakapag-isip-isip na ito na hindi talaga siya gusto nito. Ah shit, bakit kasi may Cindy pa? Kahit dati si Cindy talagang sagabal sa kanila ni Lennon. Dati naman masaya silang dalawa ni Lennon eh. Simula lang nang dumating ang Cindy na yon ay itsyapwera na siya kaagad sa buhay ni Lennon. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin ang sitwasyon? Wala pa rin siyang panalo kay Cindy? Naiinis na siya sa babaeng yun. Lahat na lang sa opisina nila ay bukang bibig lagi si Cindy. Ang ganda ni Cindy, ang bait ni Cindy. Everybody loves Cindy. Everybody adores Cindy. Puro na lang Cindy, Cindy, Cindy. Visit! All her life, lagi na lang siyang second best. Even in their family, lagi na lang siyang may mali. Lagi na lang siyang palpak. Kahit pa pati kay Lennon, siya pa rin ang second choice. Hindi siya makakapayag. Magiging akin ka, Lennon. By hook or by crook, pangako niya sa sarili. Tumayo siya at nagbihis. Pupunta siya ng Hong Kong ngayon din. 6:00 pa lang naman ng gabi, 2 hours flight ay nandun na siya sa Hong Kong. Babalik na lang siya kinabukasan. Shit, what is happening to him? Kung kailan nasabi na niyang gustong sabihin kay Cindy ay saka naman parang nagsisisi siya. Bakit ganito? Bakit parang naging masaya pang dalaga noong hiniwalayan niya?
Baka nauntog na ito sa kanya, hindi kaya? Di ba dapat siyang masaya ngayon? Bakit nabaligtad? Noong nagdaang araw ay nakita niyang nasa bar ito. Tapos ngayon naman ay nag-gym na rin ito. Mga bagay na hindi nito ginagawa noong magkasintahan pa sila. Bahay-opisina lang ang dalaga kaya parang naging manang na din ito. Pero ngayon shit, ang ganda niya. Nagpagupit ito ng buhok bagay sa kanya ang short hair niya. Tapos blonde pa. Tapos ang pananamit nito nag-iba na din. Dati ay parang teenager ito kung manamit. Kaya lagi niya sinasabihan na spoiled brat kasi parang bata pa rin kung umasta at manamit. Pero ngayon, naging sophisticated ng pananamit nito. May pasilip na sa cleavage at legs. Parang gusto niya umuwi ng Pinas at takpan ng katawan ng dalaga. Nagiging wild na to. Bilang na sila ng dalaga sa lahat ng social media account pero he was his ways para makita ang mga activities nito. Lalong gumanda si Cindy. Ibang-ibang Cindy na ang girlfriend niya. Hindi niya akalain ang maganda niyang girlfriend dati ay may igaganda pa. Naalala niya si Monica. Mag 1 week na simula na umalis siya ng Pinas at hindi pa niya kinokontak ang dalaga. Usapan nila ni Cindy na hindi siya gagawa ng ikakasama ng pangalan nito habang hindi pa sila opisyal na hiwalay. Pero bakit si Cindy pa na lalaki ang kasama? Maging sa pag-gym nito kasama pa din ng Patrick na yun. Aaminin niyang in-stalk niya ang Patrick na yon, itong umakbay kay Cindy habang nasa bar sila at galit siya kay Almaro dahil hinayaan niyang lapitan si Cindy ng ibang lalaki. Tinatawagan niya din si Almaro pero hindi na nito sinasagot ang tawag niya. That bastard, lagot siya sa akin kapag uwi. Gustong-gusto niya nang bumalik ng Pinas pero hindi pa pwede. Gusto niyang makausap si Cindy ng personal. Madami siyang gustong liwanagin dito dahil alam niya nasaktan niya ito ng lubusan. Nalilito na naman siya. Sino ba talaga? Si Cindy ba o si Monica? Sa isang linggo niyang paninirahan sa Hong Kong ay may mas matimbang ang pag-aalala niya kay Cindy kaysa kay Monica. Shit, hindi kaya nagkamali siya ng desisyon na hiwalayan ng nobya? Na kumuha lang siya ng bato para ipupukpok sa ulo niya. Nagpadala siya agad sa tukso. Nasa bunot niya ang buhok niya. Ang laki kong gago. Nasa tamang tao na, umalis pa. Nasa ganun siyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Nagulat siya kung sino ang tumawag. Si Monica yon. Hello Nika, alanganin niyang sagot. Lennon, fetch me here sa airport. I'm here in Hong Kong. Natigilan si Lennon sa narinig mula sa dalaga. Anong ginagawa ng dalaga dito? Bakit siya nito pinuntahan? Malaking problema talaga itong pinasok niya. What are you doing here? Tanong niya. We'll talk later. Fetch me here. Pagkasabi ng dalaga ay pinatay na kaagad ang tawag. Napabuntong hininga siya. Tumayo siya at pumunta ng parking para kunin ang sasakyan. Pupunta siya ng airport. Nakita na niya si Monica mula sa malayo. Nakaupo lang ito sa waiting area habang naghihintay sa kanya. Nag-alangan siya na lapitan ito pero wala na siyang magagawa. Marahil ay nararamdaman nito na may nakatingin dito kaya nag-angat ito ng tingin. Biglang lumapad ang ngiti ng dalaga nang nakita siya. Tumayo ito at sinalubong siya ng yakap. I miss you, sambit nito sa kanya at sinilis siya ng halik. Hindi siya nakahuma. Kinuha ni Nika ang cellphone nito at nag-selfie. Ayan, nagkita na tayo, sambit nito habang tinitingnan ang kuha nila sa phone. Don't post that! Biglang sigaw niya. Nagulat naman si Nika sa reaksyon niya. Of course, hindi ko ito ipopost. Di makikita ni Kevin na nandito ako sa Hong Kong. Hindi pa naman ako nakapagpaalam sa kanya na absent ako. Bakit ka kasi pumunta dito? Tiningnan na muna siya nito ng mataimtim. May hapdi ang mata nito. Marahil ay nasaktan ito dahil sa sinabi niya. Ibig ko sabihin baka hanapin ka ni Kuya Kevin bukas. Naka-leave pa naman si Teresa. Pagdadahilan niya. Don't worry, ako nang bahalang mag-alibay sa kanya. Ang importante ay magkasama tayo ngayon. 1 day lang naman ako dito. Uwi din ako mamayang gabi. Nakahinga ng maluwag si Lennon. Mabuti naman at hindi tatagal si Monica. Baka lalo siyang malugmok sa problema na siya mismo ang gumawa. Sumakay na sila sa sasakyan niya at umuwi sa tinitirahan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka pala ng Hong Kong? Biglaan lang kasi. Pero sana tinawagan or chinat mo man lang ako na nandito ka na nang hindi naman ako mukhang tangang naghihintay sa'yo. Nabaling ang tingin niya sa dalaga dahil napalakas ang boses nito. Nung una ay may galit ang mukha nito pero maya-maya ay bigla na namang naging malumani ito. Pero pinapatawad na kita, alam kong busy ka.
Hindi na siya nagsalita. Alam niyang masama ang loob nito sa kanya dahil sa hindi niya pagpapaalam. 11:11 na ng gabi na sila na makarating sa bahay niya. Have a seat. Pagtitimpla lang kita ng kape. Habang nagtitimpla si Lennon ay kinuhanan niya ito ng litrato habang nakatalikod sa kanya nang hindi alam ng binata. Pasimpleng kinukuhanan niya ito ng iba't ibang anggulo. Lennon, nakapag-decide na ako sa sinabi mo sa akin. Payag na ako maging girlfriend mo kahit nandyan pa si Cindy. Pwede nating itagong relasyon natin. No, Nika. Ayaw kong saktan si Cindy. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kay Cindy? Na niloloko ko siya? Na ipinagpalit ko siya? Ayaw ko masirang pangalan niya. Ayaw ko siyang mapahiya. So kailan kayo magbe-break? Paano naman ako? Medyo napalakas ulit ang boses ni Nika. Sabi niya mag-uusap daw kami pagbalik ko. Malungkot na sagot niya kay Nika kahit siya mismo ayaw niya nang mangyari ang araw na yon na magkikita sila ni Cindy para maghiwalay. So pag uwi mo sa Pinas, makikipag-break ka na sa kanya? Nagliwanag ang mga mata ng dalaga. I don't know. Naguguluhan pa ako. What are you talking about? You promised me na hindi mo na ako sasaktan. Pero nasasaktan din si Cindy. So okay lang na masaktan ako tapos si Cindy hindi? Sorry Nika, magulo pang utak ko. Let's not talk about this muna. Namayaning katahimikan sa kanilang dalawa. Walang gustong bumasag ng katahimikan. Maya-maya ay bumuntong hininga ang dalaga. Okay, pagbibigyan kita pero kapag uwi mo ng Pilipinas, dapat nakapag-decide ka na. Pagkasabi ni Nika noon ay tumayo ito't lumabas na ng bahay niya. Where are you going? Nagtatakang tanong niya. Babalik na ng Pilipinas. Hindi niya na hinabol to. Hanggang sa mawala to sa paningin niya. I hate you, Cindy! Sigaw ni Monica habang nasa kahabaan siya ng kalsada ng Hong Kong habang naghihintay ng taxi. Babalik na siya ng airport. Hindi man lang siya hinabol ni Lennon. Palingalinga siya expecting na may Lennon na tatakbo papunta sa kanya para pigilan siyang umalis pero wala talaga. Kanina pa siya naghihintay doon nag-aabang ng taxi. Madaling araw na kasi kaya madalang na lang ang taxi doon. Nakaupo lang siya sa waiting shed. Wala pa siyang 2 oras sa Hong Kong ay babalik na naman siya sa Pilipinas. Wala na siyang dahilan para magtagal pa doon. Hindi man sabihin ni Lennon sa kanya ay alam niyang nakapagdesisyon na ito. Babalik ito kay Cindy. Ayaw lang nitong diretsahin siya. Sa pangalawang pagkakataon ay pinili na naman ni Lennon si Cindy over her. May puot sa damdamin niya. Kung hindi ka mapapasakin Lennon ay sisirain ko na lang kayo ni Cindy. Ewan ba niya kung bakit walang luhang lumalabas sa mga mata niya. Dapat ay umiiyak siya sa mga oras na yon dahil pinaasa na naman siya ni Lennon. Pero pagkamuhi ang nasa dibdib niya, ang nasa isip niya lang ay makaganti. Kinuha ang cellphone at gumawa ng bagong account sa FB, saka hinanap ang account ni Cindy. Sinend niyang picture na kuha niya kay Lennon habang nagtitimpla ng kape para sa kanya. Mamatay ka sa kakaisip ko sino kasama ni Lennon sa Hong Kong, Cindy. Nag-uumpisa pa lang ako. Humanda ka. Pagsan niya ay sakto naman na may dumating na taxi. Pinara niya yon at nagpahatid sa airport. Late na nagising si Cindy dahil sa sakit ng katawan niya. Naninibago ata dahil sa pag-gym niya kagabi. Tawagan niya na lang si Almaro na malilate siya ng konti. Nagunat muna siya ng katawan bago kinuha ang cellphone sa side table niya. Nang buksan niya yun, ay may napansin siya na may nag-message request sa kanya. Sino kaya to? Sa isip niya, pagbukas niya ay nagulat siya sa nakita. Mga iba't ibang kuha ng picture yun ni Lennon na nakatalikod. Parang may tinitimpla na kung ano. Kahit nakatalikod ang nobyo ay kilalang kilala niya ito. Sino kayang nag-send sa kanya nun? Sinong kasama ni Lennon? Sa hula niya sa Hong Kong kuha ang picture ng mga to. Sa tinitirahan ng lalaki, nakapambahay lang kasi ito. May kinakasama ba siya sa Hong Kong? Napaisip siya. May gustong ipahiwatig ba ang taong nag-send ng picture na ito sa kanya? Bagong account ang nag-send sa kanya. Nag-abala pa talaga itong gumawa ng bagong account para lang masend sa kanyang mga pictures na to. Hindi kaya si Monica ang gumawa nito? Pero sa Hong Kong ang kuha ng pictures, malalaman niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng secretary ni Lennon. Hello Ma'am Cindy, how are you? Sambit ni Sharon. Pagkasagot nito sa tawag niya. Hi Sharon, nandyan na ba si Kuya Kevin? Pasakalya niya. Wala pa Ma'am Cindy pero nandito na sekretary niya na si Monica. Gusto mong kausapin? Wag na, hindi ko kasi makontak si Kuya Kevin eh.
Sige, tatawagan ko na lang siya ulit mamaya, pagdadahilan niya. Bye Sharon, bye Ma'am Cindy. Pagkasagot ni Sharon ay pinatay niya na ang telepono. Nasa office si Monica, hindi siya nag-send ng picture sa kanya. Hindi kayo may iba pang babae sa Lennon sa Hong Kong? Namamasana naman ang mga mata niya. Akala niya ay okay na siya. Hindi pa pala. While in the office, napangisi si Monica nang marinig na tumawag si Cindy sa sekretarya ni Lennon. Nag-iimbestiga na ito. Malamang ay nakita na nito ang sinadya na picture kagabi. Mamatay ka sa kakaisip, Cindy. Wala pa siyang tulog. Umuwi lang siya sa kondo niya para magbihis at pumunta na ulit ng opisina. Mabuti na lang at nandun na siya nang tumawag si Cindy. Hindi siya pagdududahan nito. Kinuha ulit ni Nika ang spare phone at chinat si Cindy gamit ang bagong FB account na ginawa niya kagabi. Your boyfriend is cheating on you. Napangisi siya sa ginagawa. Parang nag-e-enjoy siya sa paglalaro niya kay Cindy. This is going to be so much fun. Nakangising sambit niya sa sarili. Wala sa sarili si Cindy na nag-aayos, nagbibihis para pumunta ng office. Pumasok siya ng elevator, bumukas ito. Nakayuko lang siya, walang pakialam sa paligid niya. May mga kasabayan siya doon pero hindi na siya nag-abalang tingnan kung sino man ang mga yon. Good morning, Miss Beautiful. Nabaling ang atensyon niya sa nagsalita. Si Jake pala yon. Hi Jake, sorry hindi kita napansin agad. Mukha nga, parang madami kayatang iniisip lately. Work-related lang, pagsisinungaling niya. Punta ka na sa gym? Pag-iiba niya ng kwento. Oo, ikaw pupunta ka ba mamaya sa gym? Baka hindi na muna, masakit ang katawan ko ngayon. Nasobrahan yata ako kahapon. Dapat kasi moderate lang muna kasi first day mo pa lang. Nagmamadali ka yatang magpa-sexy eh. Sexy ka naman na. Ngumiti si Jake sa kanya. Ito na naman ang pamatay na smile niya sa isip niya. Nahihiya siya sa mga taong kasabayan nila sa elevator. Alam niya nakikinig ang mga yon sa usapan nila. Nagpapatone lang. Nahiyang sagot niya. Tulungan na lang kita. Akong bahala sa'yo. Kung anong gusto mong i-tone sa katawan mo, doon tayo magfo-focus. Salamat coach ha, biro niya sa binata. Wala pa nga eh, coach agad. Kailan bang balik ko sa gym? Para masanay na akong tawagin kang coach. Baka bukas na lang ako mag-gym ulit. Busy pa ako eh. Napasarap ang usapan nila. Hindi nila namalaya na nasa ground floor na sila. Sige coach, mauna na ako. Paalam niya kay Jake. Ihahatid na kita sa parking. Pagpresenta nito. Parang ayaw pa siya nitong umalis. Wag na, kaya ko na to. Cindy, about the coffee I offered. Kailan kaya pwede? Busy pa ako eh, maybe sometime. Pagdadahilan niya, ayaw niyang bigyan ng maling hope ang lalaki. Hindi pa sila break ni Lennon, kaya wala siyang karapatan na mag-entertain ng manliligaw. Nang makarating na siya ng office ay nandun na si Almaro. May kausap to sa cellphone kaya hindi siya nito pinansin. Wala sa loob na umupo din siya sa desk niya. Hindi pa din nawawala sa isip niyang sinend sa kanyang litrato. Best friend, anong nangyari sa'yo? Bakit tulala ka dyan? Finally natapos ng kausap ni Almaro sa telepono at pinansin na siya nito. Best friend, tingnan mo to. Somebody sent me pictures of Lennon. Binuksan niya telepono para hanapin sa messenger ang nag-send sa kanya. Nag-chat pala ito sa kanya. Natatakot siyang buksan ko anong message ng sender. Akin na nga, biglang inagaw ni Almaro ang cellphone niya. Your boyfriend is cheating on you. Almaro read it aloud. Best friend, sino to? Tanong ni Almaro sa kanya. Hindi ko alam, kagabi pa nag-send yan. Kaninang umaga ko lang nakita tapos ngayon nag-chat na naman ng ganyan. Kwento niya kay Almaro habang nagpapahid ng luha. Hindi kayo si Monica to. Hindi siya best friend, kuha yan ng picture sa Hong Kong. Tumawag ako kanina sa EF office at nandun si Monica. Kaya imposibleng siya. So you mean, may iba pang babae sa Lennon? Napakagago talaga ng lalaki yun. Best friend, anong gagawin ko? Humihikbing sambit niya. Talk to him. Ayoko. Sasaktan ko lang ang sarili ko. Yan na nga ebidensya, hindi ba? May kasama siyang iba. Best friend, hindi ko rin alam kung anong gagawin. Ang mabuti pa, hintayin na lang natin sa Lennon umuwi. Dapat kinakausap mong gagong yun eh. Sabihin mo kaya kay Kevin na makabalustagan ng ginagawa ni Lennon. Ayoko, madami na namang makakaalam. Anong gagawin mo? Tila nawawala na din to ng pasensya sa kanya. Kaya nga tinatanong kita eh. Hay, bakit parang ako may kasalanan? Ang mabuti pa, magliwaliw ka muna doon. Pumunta ka doon sa parlor ni Pat para malibang ka. Yun nga ang ginagawa niya. Bigla siyang tumayot umalis, papunta siya sa parlor ni Pat. Hindi na siya nagpaalam kay Almaro. Ang gusto niya lang ngayon ay may makausap.